Sinaksak ng isang lalaki ang kanyang teammate sa basketball sa Iloilo City matapos silang matalo sa laro. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking walang pang-itaas na damit. Nakausap ang ilang lalaki sa loob ng covered court ng Barangay San Pedro Haro, Iloilo City. Maya-maya pa, dumating ang lalaking nakasuot ng dilaw na jersey. Ayon sa pahayag ng mga saksi sa punong barangay, may dalang patalim ang lalaking nakadilaw at sinaksak ang lalaking walang pang-itaas na damit. Ang dalawa, magkakampi pala sa isang team. Ayon sa kapitan ng barangay, nagpustahan umano ng 50 pesos ang mga players sa laro kahapon. Nagkainitan umano ang sospek at biktima dahil natalo sila sa laro. Sirisi ng sospek ang biktima. Nagbaisay man lang silang ruwa, guro parte sa shooting ba. Nga dapat nga siya nang masyo o ipasa na siya kaysa man lang sila ng team, nagkakatanay sila nga bisinggol na lang tanga duwa. After napasipay na sila parang hindi pa kontento yung suspect natin, sinaksak niya yung kalaro niya. Nagtamo ng sugat sa likuran ng biktima na nasa maayos ng kalagayan. Narecover ng mga pulis ang patalim na ginamit sa pananaksak. Desidido ang mga kaanak ng biktima na magsampa ng reklamo laban sa sospek. Mapile na lang kami para nga damo gijaga ano nga tama na abi katunto mayon ang madula na dasaw. Amo na sa miya pong pamuno. Patuloy pang pinaghahanap ang 18 anyo sa sospek na tumakas matapos ang insidente. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mahigpit po na binabantayan ng Department of Trade and Industry ang mga nagbebenta ng appliance online. Nagsagawa rin ng random inspection ng kagawaran sa isang tindahan para suriin ang kalidad ng mga produkto. Saksi, si Bernadette Reyes. Pasado ang mga produktong sinilip ng Department of Trade and Industry o DTI sa surprise random inspection nito sa isang department store sa Pasig City. Makikitang maayos ang kalidad ng mga imported kung saan may legit na ICC sticker. PS marking naman ang makikita sa mga dekalidad na local products. Importante po ito para we can make sure na yung mga appliances na binibili nila are pasado sa standard set by the DTI kasi mahirap na po ang mga appliances ngayon, nakakakos na siya ng sunog, nakakakos rin siya ng aberya. They should also check sa ICC app na yung PS mark ay authentic. Kadalasan, pag namimili tayo ng mga appliances o electrical products, sa presyo tayo tumitingin. Pero payo ng DTI, siguraduhin din ang kalidad ng mga produkto. Ang extension cord kagaya nito, merong PS marking na nagpapatunay na pasado ito sa quality standards. Pero hindi lang sa mga ibinebenta sa mga mall at tindahan ang binabantayan. Pati mga ibinebenta online tulad ng mga appliances, dapat may mga palatandaang pasado sa quality standards. Makikita mo naman kung ano siya matibay or di ba? Kahit sa mga wiring, makikita mo siya. Siguro pag busy ka, hindi ka makalabas, so pwede ka mag-online. Kaya may hakbang na rin ng DTI para sa online sellers. We have a department order that's requiring po yung mga shopping platforms natin na i-display at yung mga merchants, online merchants natin na i-display yung kanilang lisensya, PS or ICC. Para sa mga may reklamo, maaaring dumulog sa DTI Hotline 1 DTI o mag-email sa DTI. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Ikinatwira ni Vice President Sara Duterte na bahagi ng kanyang kalayaang magpahayag ang pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong 2024. Bilang pagpapakita raw ito ng pagkontra sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Nakapaloob ang pahayag ng Vice Presidente sa kanyang formal na tugon sa Articles of Impeachment. Saksi, si Joseph Moro. Nakuha ng GMA News ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Sa dokumentong may petsang May 25, 2026, isa-isang sinagot ni Duterte ang mga articles of impeachment ng prosekusyon laban sa kanya. Sa umunoy bantang ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 23, 2024. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke.
Sinabing ito raw ay freedom of expression o kalayaan sa pagpapahayag bilang pagpapakita ng pagkontra sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Protektado daw ng konstitusyon di lamang ang mga pahayag na magandang pakinggan, kundi pati yung nakakasakit, nakakagulat o nakakabahala. Wala rin daw ipinakitang pruweba na talagang may kinontratang assassin para patayin ang Pangulo, unang ginang at dating speaker. Iginit ni Duterte na wala raw pagbabanta dahil sinagot lamang niya ang tanong ng reporter ukol sa umuning operasyon laban sa pamilya Duterte. Sa aligasyon naman ng prosekusyon na hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Duterte dahil 30 million pesos lamang ang kanilang kita pero tumaas ang kanilang net worth ng 80 million pesos, bagay na hindi rin daw inilahad ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa sagot ni Duterte, sinabi niyang walang ebidensyang isinimite para patunayan ito. Hindi rin daw impeachable officer ang kanyang asawa at isinama ang kita nito sa kita ng vice-presidente para palubohin ang kanyang income at palabasing kaduda-duda ito kahit hindi naman daw. Sa aligasyon namang nasa 6.7 billion pesos ang transaksyon sa account ng mag-asawang Duterte mula taong 2007 hanggang 2024. Dagdag nga labag daw sa batas sa pagsasapubliko ng report na ito ng Anti-Money Laundering Council at hindi raw ito dapat ginagamit. Lalabanan daw nila ito sa tamang panahon. Sa inilabas namang dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa umuning mga transaksyon na may kinalaman sa droga, sinabi ni Duterte na mga dokumento kung totoo man daw ang mga ito ay labag sa bank secrecy law at hindi maaaring gamitin sa korte. Tungkol naman sa umuning pagwawaldas ng bisa sa lampas 600 million pisong confidential funds, matatandang sinabi ng nagpakilalang malapit kay Duterte na si Ramil Madriaga na personal siyang inutusan ni Duterte para i-deliver ang pera mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP sa Laguna at Quezon City. Tugon dito ng bise, inamin na mismo ni Madriaga na may galit lamang ito kay Duterte dahil hindi siya tinulungan ng makulong ito para sa kidnap for ransom. Wala rin daw pruweba na personal na nakinabang si Duterte. Regular daw ang release at paggamit ng confidential funds base na rin sa mga dokumento ng prosekusyon. At hindi pa rin daw pinala mga notice of disallowances ng Commission on Audit sa paggamit ng confidential funds. Tungkol naman sa umuning panunuhol at korupsyon sa Department of Education, sinabi ni Duterte na biguro ipakita na galing kay Duterte ang pera at nanuhol siya para impluwensyahan ang procurement process sa DepEd. Sa kabuuan, hiniling ng kampo ni Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang kaso laban sa kanya dahil kapos ito sa hinihingi ng konstitusyon para sa isang impeachment proceeding. Ang palitang ito ng mga aligasyon at ebidensya sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at mga prosekutor ang lalabas, titimbangin at huhusgahan ng mga senator judges sa impeachment trial na inaasahang magsisimula sa susunod na buwan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Tutol po ang ilang social workers sa ideya na ibaba ang minimum age of criminal responsibility na nais ng ilang mambabatas. Ayon naman po sa Council for the Welfare of Children, sakaling mang ibaba, dapat maging batayan nito ang mga pag-aaral na meron pong scientific at medical basis. Saksi, si JP Soriano. Araling Panlipunan Plus ang inabutan ng GMA News na itinuturo sa mga CICL o yung Children in Conflict with the Law sa isang bahay pag-asa facility sa Quezon City. Ang ibang CICL tinuturuan ng pananahi at pagpipinta. Pagkatapos ng klase, may oras para sa sports gaya ng basketball. Lahat ng ito bahagi ng kanilang skills training at structured activities sa pasilidad. Ayon sa mga social worker, bagaman may kakaunting kaso sila ng mga CICL na nag-re-offend o yung mga dumaan sa bahay pag-asa pero nasangkot ulit sa krimen matapos ibalik sa kanilang pamilya o yung reintegration program. Mas marami pa rin daw mga kasong nakita nila na talagang nakapagbagong buhay. Bawat bata, bawat tao ay may pagkakataon na magbago, na dapat nabibigyan ng second chance. Pati daw ng mga social worker ang issue ngayon na may mga mambabatas na nais ibaba ang age of criminal responsibility. Pero para raw sa mga social worker ng PCLGU, yung pagpapababa ng age ay hindi nakakapagpabawas ng crime. Instead, mai-strengthen dapat natin yung ating mga community-based intervention program. At ganun din yung ating mga education, education sa na mga community-based. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344,
Kapag nasangkot sa isang heinous crime ang minor de edad na lampas edad 15 pero wala pang 18 at nakitaan siya ng discernment, ay maaari siyang makulong. Pero sa halip sa regular na penal institution ay maaaring sa agricultural camp o training facility ng Bureau of Corrections niya pagsilbihan ang kanyang sentensya. Sa ilalim ng batas, maaaring manatili sa ilalim ng jurisdiction ng korte ang mga youthful offender at ang kanilang suspended sentences ay maaaring palawigin hanggang umabot sila sa edad na 21. Dito muling i-review ng social workers kung nagkaroon ba ng remorse o pagsisisi at nakitaan ng pagbabago ang CICL at i-rekomenda nila sa korte kung pwede na siyang isailalim sa reintegration o ibalik sa kanyang pamilya. Kadalasan, ganito raw ang nangyayari. Pero ayon sa Children and Youth Protective Services Bureau ng DSWD, may mga kaso na rin silang naitala na walang nakitang pagbabago at natuloy sa regular na kulungan ang isang CICL. Doon po sa case po natin in Region 12 na kung saan dahil nga po walang nakita na reformation doon sa bata, siya po ay since at age of majority po, nalipat po siya sa detention facility. Ang Council for the Welfare of Children, sinabing marami raw kailangang tignan sa juvenile justice law at bukas daw sila na pag-usapan ang mga mungkahing ibaba ang age of criminal liability. Pero dapat daw ang maging basihan nito ay ang mga pag-aaral na may scientific at medical basis. We follow the lead of the President to perhaps discuss yung minimum age of criminal responsibility, whether yan ibababa, i-retain, or will we propose other amendments or tweaks do sa Juvenile Justice Welfare Act. Nandyan po ang Council for the Welfare of Children para tumayo at sumali sa diskusyon. Kailangan din daw matugunan ang tunay na ugat ng problema at hindi lang idaan sa emosyon ang pagbabago nito. Batay sa mga researches din, maraming drivers or causes ang child offending. Walang bata na pinanganak na masama na. They are shaped by the homes, by society, by our communities. In fact, based on research, poverty and underdevelopment is a driver. Ang pagpapabaya o neglect ng magulang, ang hindi pagiging part ng hindi pag-aaral or pagkakatanggal sa eskwela, at dahil hindi na nga sila nabibigyan ng tamang aral, yan ay mga nagtutulak sa bata na talagang magkaroon ng offense or mga crimes na kinukumit. That's why we have to see it. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Masaya si Sanya Lopez na approve sa kanyang kuya na si Jack Roberto ang ipinakilala niyang boyfriend. Nakahinga ng maluwag si Sanya na tanggap ng kanyang kapatid ang karelasyon lalo't si Jack ang tumatayo niyang tatay. Mahalaga raw para sa kanya ang ibinigay na tiwala ng kanyang kuya Jack. Kasabay naman ng blooming na love life ni Sanya, muli rin magpapakilig ang serye nila ni Gabby Concepcion na First Yaya. Mapapanood ito simula sa Lunes, June 29, bago ang Saksi.